For today's ganap nga, pupunta nga kami ng Dento Farm. Hindi nga namin alam kung saan kami kakain ni Jane nung mga araw na ito. Muntik pa nga kami mapunta ng Kabanatuan. Naisip ko, birthday pala ng anak ng pamangkin ko. Dahil invited naman ako, kaya ayan naman mas pinilin lang namin dito pumunta. 2:30 nga ito ng katanghalian, kaya naman sobrang tirik ng araw. Parang tirik ng mata mo sa gabi, chares. Nung mga oras na nga ito ay hinahanap ko din yung sasakyan ko. Ginamit nga ni Leo na service dahil nag-practice sila ng sayaw. Naikot na nga namin ang buong Dento Farm pero hindi ko makita si Reyes. Kaya medyo mainit na ang ulo ko ng mga oras na ito at baka kung saan na naman ipinunta ni Leo si Reyes. Late ko na nga nabasa yung message niya, nakauwi na daw pala siya. Napakaganda talaga ng ambience ng Dento Farm. Yung tipong pag nag-overnight kayo dito, yayamanin na kayo. Madalas nga kami dito mag-night swimming. Tsaka na kami mag-overnight kapag may pera na kami, chares. Hinahanap na nga namin dyan kung saan yung cottage ng pinsan ko. Doon pala sila sa dulo sa tabi ng gym. Nung nakita nga nila ako ay nagulat sila. Yung gulat nila na parang takot na takot, chares. Huwag kayong mag-alala, hindi ko siya sharon lahat ng handa nyo, shoota. 2:30 na nga ito ng hapon at ito ang unang kain ko ng buong araw. Kaya naman for sure marami ako makakain. Nagulat nga kami ni Jane sa dami ng handa nila. Daig pa nga nila yung nagpakasal. Isda, kapukan at gulay nga lang kinain ko. Tsaka isang lumpia. Pero mamaya pag uwi ko humanda kayo, syare. Sa dami nga ng plinano namin ni Jane, dito lang pala kami mapupunta. Nalibre pa tuloy, shoota. Kami na nga lang yung kumakain dyan. Yung mga karap namin nagjijinom na. Habang kumakain nga ako, dinadaldala naman ako ng antisali. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa pagkain, kes. Konti nga lang yung bisita nila dito at halos mga taga-Bliss lang. Busy daw kasi yung mga ibang pinsan namin kaya hindi sila nakapunta. Hayaan nyo, ako nang bahalang mag-take out para sa inyo, shoota. Eto nga si EJ, yung birthday boy. Tinawag ko nga siya para mag-bless sa akin. Ayaw nga niyang kunin yung binibigay ko sa kanya. Kaso kinuha naman ng lola, shares. Bayad ko nga pala yan sa kakainin ko at sa mga isasharon ko. Hindi man kalakihan yung bigay ni tita pero sana makatulong sa pag-aaral mo ng college. Itago mo lang mabuti kung may papahawak sa mami iyang mo. Baka maibili niya ng 10 grams na alaha, shoota. After ko nga kumain ay bumulong na ako sa pinsan ko. Sabi ko, uwian ko na merienda si Nano. Sa kanila nga pala nakatira si Nano dati bago mapunta sa amin. Tawang-tawa na nga kami dyan dahil mga nakaredy na yung sili. Yung sili nila pang restaurant pa talaga, shoota. Shoutout nga pala kay Ate Margie na napakagaling magtakal. Yung takal niya walang tapon. Sanay na sanay talaga magsili. Mabuti na lang at andyan ka taga-sili namin, chares. After nga ng mahabang pagsisili ay nagpaalam na rin kaming umuwi. Dahil susunduin pa nga namin si Ali sa Gabaldon. Maraming salamat po sa Aya at syempre sa napakaraming take out. Mabuti na lang talaga at hindi nagsipuntahan yung ibang pinsan ko. Kung hindi, wala akong mati-take out, chares. Tara na, kain mo na yan. Tara na. Mas marami yun, no? Oy, ako na bahay naman po. Sumabay na nga pauwi sa amin sila Ate Margie. Ihahatid nga muna namin sila sa Gandus. After nga niyan ay dumiretso naman kami sa Gabaldon para sunduin si Ali. Hindi ko na nga nakuha mag-video nung sinundo namin si Ali. So ayun lang, hanggang dito na muna.